Hi, welcome. I am Pastor Rio of CCIQ Christian Church in Qatar. This is not just only a family, it is a church of OFW like me here in Qatar. Our mission, loving God, loving people, and our vision, win soul and make disciples for Christ. Encourage you, prepare your heart, and let's worship the living God this morning. Come on and join us. Hello church, how do we attend worship online service? Number 1, get out of bed and get dressed. It will put you on a mindset for preparing for worship. Number 2, gather as a family. It is an activity for a whole family. Number 3, sing aloud and proud. Use the biggest screen like your TV or your laptop to worship on this platform. Number 4, preach with the preacher. Say amen, clap, and shout whenever we feel so. Pastor Reden ng CCIQ. Malugod po namin kayong iniimbita. We invite you all and, on our corporate prayer every Monday from 8 p.m. to 9 p.m. We have also a cell group which is nagaganap po sa Zoom sa iba't ibang araw. Please join us also at sa paglago ng ating spiritual na pananampalataya sa Panginoon. Maraming salamat. Let's prepare to worship the Lord and enter His courts with thanksgiving and praise. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo Jesus. Amen. At patuloy pong kayong iniimbitahan sa umagang ito na makinig ng salita ng Diyos. Kung sa mandako kayo naroroon, ay patuloy po namin kumakatok sa inyong mga puso upang magbigay ng oras para sa Panginoon. Amen? At sa kabila po ng nangyayari sa ating kapaligiran ng God is good all the time. Amen? Huwag po natin kakalimutan yon na God is good all the time. Amen? Praise the Lord. Purihin po Panginoon sa magandang umaga ito. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy.
you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refine us fine. My heart one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Jesus, refine us, O Lord. Refine us by my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will, ready to do your will. Oh Okay. Muli ay tayo po ay darako sa mensahe ng Panginoon. At bago po yun ay nais ko pong pangunahan muna sa isang panalangin. Amang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, sa mga oras pong ito, O God, patuloy ka naming pinapupurian, pinasasalamatan, O Diyos na tunay, kayo po ang Diyos na buhay na aming sinasamba, pinupuri. Sa umagang ito, kami po ay patuloy nagpapakumbaba sa iyo, O God, na tunay, Panginoon, na kami ay patawarin mo sa aming mga kasalanang mga nagawa. Salamat po at sa umagang ito, patuloy po namin dinadalangin ng araw na ito ang patnubay ng Banal na Espiritu at sa iyong mensahe, Panginoon, na dalangin ko po na maunawaan at maisilid sa bawat puso ng bawat makakarinig sa araw na ito. Maraming salamat po at tinangin ko po ang tagumpay ng umagang ito, ng iyong mensahe, Panginoon, at dalangin ko ang network, Panginoon, ang connection, O Diyos, na patuloy, Panginoon, na walang magkaroon ng interruption, Panginoon, bagkus, O Diyos, mahihag ang salita mo, Panginoon, sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po
At muli ka naming pinupuri, pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. May God bless. Unang mensahe sa umagang ito ay in the hands of God. Ano? Sa kamay ng Diyos. At makikita po natin ang ating teksto sa aklat ng Kronika. First Kronika chapter 29 verse 12. Sabi po roon, for riches and honor come of thee, and thou reignest over all, and in thin hand is power and might, and in thin hand it is to make great, and to give strength unto all. 13. Now therefore, our God, we thank thee, and praise thy glorious name. Pagpalain Panginoon ang salita niya sa pagkabasa. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. God is so good. Alam niyo po, ang panahon, ang tema po natin sa buong buwan na ito ay patungkol po sa God is in control. No? At tunay na sa nangyayari sa panahon po natin ngayon ay masasabi nating we cannot control. Di ba? O hindi kayang kontrolin ang mga nangyayari sa panahon ngayon ng pandemic, lalo't po kumakalat na virus, sakit, at iba't ibang mga pangyayari sa buong mundo. Hindi lamang po sa lugar na ito, kundi sa buong mundo. Nararanasan po ng mga mayamang bansa, malalakas na bansa, that they cannot control the situation. Diba? At hanggang sa mga panahon nito ay nandyan po ang pandemya. At tunay po na ang mga nangyayari sa buong mundo ay maging ang mga, sabi nga, maging ang mga mayamang bansa, ang malalakas na bansa, they're trying their best to minimize, to control. But kung titingnan po natin sa mga nababasa natin, sa mga Facebook, sa mga balita, napapanood natin, na kung saan dumarami po ang mga nakakaranas po ng mga tinatawag nating COVID-19. No? At marami pong mga kumpanyang nalugi, yung iba ay nagsara. No? Dahil sa pangyayaring they are trying, sabi ko nga, they are trying to solve, they are trying to make a solution, but sa totoo lang, they cannot control the situation. And but sa umagang ito, alam niyo po, dahil sa pangyayaring ganoon, ay marami po ang mga natatakot ngayon. Yung iba, ang sabi roon ay nasa bahay lang. No? Yung nag-stay at home. Pero sabi nga, kahit nasa bahay ka, meron pong pangyayari na makakaranas ka rin ng tinatawag nating virus. Yung sakit. So, ang mga tao po ay sabihin na natin, marami na po ang nag-worry, nababahala sa sitwasyon, di ba? Marami na po ang nag-aalala kung ano na ang kanilang gagawin, no? So, sa panahon ito ay napakarami pong mga tao ang apektado sa sitwasyon. But meron po akong ibabalita sa umagang ito ng tanging makakapag-control sa sitwasyon ay yung kamay ng Diyos. Amen? Kung ang tao po ay tunay na makilala yung kapangyarihan ng Diyos, that God is able to control the situation, mangyayari at mangyayari po ang nais natin. Diba? So, kung tayo po ay magtitiwala dun sa kamay ng Diyos. No? Sapagkat nandun po yung kapangyarihan dun sa kamay ng Diyos. Sasabi natin, sabi nga, nilikha niya ang langit at ang lupa sa magitan ng kanyang kamay. And there is a power in His hand.
Ito pong binasa natin kung ating babalikan, si King David. King David acknowledged, kinilala po ni King David ang pagiging mighty man of God. No? Yung makapangyarihang kamay ng Diyos. Kinilala ni King David na kung saan yung source o yung pinagmumulan ng riches and honor ay nanggagaling sa kamay ng Diyos. No? So, makikita po natin isang modelo o sabihin na nating fact na makikita natin na pangyayari sa Biblia na si King David po, naranasan po niya yung kapangyarihan ng Diyos. No? From shepherd boy o yung pagiging pastol niya ng mga tupa at pag-aalaga ng mga tupa, God position, nilagay niya ng Diyos sa posisyon from shepherd boy, from dun sa pag-aalaga ng tupa hanggang sa kanyang pagiging hari ng Israel. Di ba? Who knows, di ba? Maging kanyang mga kapatid, maging mga tao, maging kanyang magulang, they never expect that King David become a king. Di ba? Sa sitwasyon po niya, no? So, but because God knows the heart of King David, alam ng Diyos yung puso ni King David, na kung saan meron po siyang puso na marunong magmahal sa Diyos, na meron po siyang pusong kumilala sa Diyos, meron siyang puso na kumilala sa kapangyarihan kamay ng Diyos. Amen? Kaya naman po ang Diyos ay pinagpala niya si King David, from being pag-aalaga ng pastol, ginawa po niyang hari ng tinatawag na bansang Israel. Siya po ang naging pangalawang hari ng mga Israel. Kinilala, unang point makikita natin, the riches and honor is in the hand of God. Makikita po natin yung tunay. Hindi dahil sa yaman yung kayamanan na yan at ang posisyon mong yan ay hindi po nanggagaling sa iyo. Ito'y nanggagaling sa Diyos. Ito'y maliwanag sa Biblia na kung saan sinabi po ni King David, riches and honor ay galing sa Panginoon. Ang mga tao po, they are saying that success is a product of a work hard. Sa pamamagitan ng mga trabaho, pag susumikap, ang sabi nga niya, kaya ako nandirito sa posisyon kong ito. Di ba? Sometimes you are a manager, sometimes you are an engineer, or doon sa posisyon mo isang namumuno, a leader, or isang pangyayaring meron kang kumpanya. No? But the truth, o isa kang mayaman na tao, o marami kang malaki ang sweldo mo, ito ay maliwanag na sinasabi ng Biblia na hindi ito dahil sa iyong lakas, kundi ang lahat ng ito, ang pinagmulan nito ay ang Diyos, the source of riches and possession. Diba? Ito yung kagandahan po ni King David, i-acknowledge that God is the source of riches. No? Kaya po, kung anuman ang kalagayan mo ngayon, ang nais ng Panginoon ay kilalanin mo siya. No? Kilalanin mo that is the source of riches. Siya yung source ng mga pagpapalang tinatamo mo sa mga oras na ito. No? So, yun po ang makikita natin na sa Biblia na napakaraming salita ng Diyos na pinangako niya, na sinabi niya, yung pinagmumulan ng biyaya, ng kayamanan ay sa Diyos lamang. Sapagkat tunay, siyang may likha ng langit, siya pong may may-hari ng langit at ng lupa. No? At pwede kang pagpalain ng Diyos. Kapag nasilip ng Panginoon na meron kang puso na marunong tumingin dun sa kamay ng mapagpalang Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon.
kung alam ng Diyos at nasilip ng Panginoon na ikaw ay pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos sa yaman na yan, ibibigay ng Panginoon. Because why? You are the child of God. And ikaw ay anak ng Diyos. Kaya patuloy nating kilalanin ang Panginoon sa mga biyayang natatanggap natin. No? Sa mga tinatangkilik natin. Kung ano man po ang nasa atin sa panahong ito, na meron tayo. Hindi ito dahil sa ating mga good works, hindi ito dahil sa ating pagsusumikap, kundi ito ay kaloob ng Diyos. Amen. Katulad po ni King David, kinilala niya ang pagiging makapangyarihan o yung source of blessing ng Panginoon. Amen? Napakabuti ng Diyos. Ano? And God has planning also. Ano? Sabihin na natin yung sinabi ng Biblia in John chapter 10. Ano? Ang plano po ng Panginoon is, I give you. Sabi ng Panginoon dun sa John chapter 10, yung pong I give you a life and abundance life. Isang masaganang pamumuhay. Ito yung plano ng Panginoon. Kapatid, kung meron ka ngayon, it is a plan of God. It is a promise of God. Kung ano man ang tinatili mo, it is a promise of God. Ano? Pinangako ng Panginoon. At kung wala ka pa sa mga panahon ito, huwag kang uminto, huwag kang mawalan ng pag-asa sapagkat maraming pangako ang Panginoon sa atin. No? Lalo po sa panahon ito ng pandemya, ng God is working. Kumikilos ang Panginoon. God, marahil ang sa mga mata mo ay wala ka nakikitang pagbabago, o sign na yung panalangin mo ay matanggap mo, magkaroon ng katuparan. But in God's sight, gumagawa po ang Panginoon. In His time, antayin mo lang. God will bless you and bless us. Amen? Sapagkat ang nais ng Panginoon, ang kalooban lagi ng Panginoon, na tayo po ay magkaroon ng mapayapang pamumuhay habang tayo po ay nandito sa mundong ito. Amen? Praise God. At ang pangalawa po na binanggit doon, na sabi po ng ating teksto, ang both riches and honor come of thee, and thou reignest over all, and in thy hand power and might. The power is in the hand of God. Na? Sa lahat ng laban ni King David, ito'y kinilala rin niya. Sa makikita natin, kinilala muli ni King David yung laban po niya. No? Simula nang inarap po niya si Goliath as a giant killer. Di ba? Siya po ay 1,000 na sabi nga, 1,000 ang mga napatay sa digmaan ni King David. Marami po siyang tagumpay na natamo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At yung Psalm, mababasa natin yan, na tunay na nakasa doon. Maging sa Samuel, makikita natin doon ng katagumpayan ng laban ni King David. At ito'y hindi sa kanyang sariling kakayaan, but by the power of God. No? By the mighty power of God. Sapagkat itong si King David na ito, ay lagi po siyang marunong kumilala sa Diyos. Lagi po siyang sumasangguni sa Diyos. No? Kaya napakaganda yung pamumuhay at laging may tagumpay yung laban po ni King David. There is always a victory. No? May mga tagumpay, kung ano-ano pong mga laban niya, nandun po yung tagumpay. Bakit po? Marunong po siyang kumilala na the power is in the hand of God. Huh? So, praise the Lord. Maging ang mga sino Moses, si Moses po ay sa pamumuno po niya ay nailabas po niya ang mga Israelita doon sa tabi ng ilog ng Jordan River. At nung nabago po ang kaisipan ng Parao at inabol po sila po ay umiyak. In Exodus chapter 14, verse 13 and
14, sila po ay umiyak. At nagalit pa sila kay Moses, di ba? Subalit ang sabi ni Moses, siya ay sumangguni sa Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, stretch your hand. Di ba? At doon po pinakita ng Panginoon ang muli niyang kapangyarihan. Yung kapangyarihan na nahati po ang dagat. At sila po ay nakaligtas doon sa tiyak na kapamakan. When God is working His power by His hand. Makapangyarihan ang kamay ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, in Numbers chapter 11, gusto ko pong basahin natin yung Numbers 11, verse 23. Okay. Numbers 11, verse 23. Ang sabi po roon ay, and the Lord said unto Moses, Is the Lord's hand wax short? Thou shalt thee know whether my word shall come unto pass unto thee or not. Makikita po natin, sabi niya, maiksi ba ang kamay? Parang hindi maabot ang hiniling mo, Moses. Di ba? Kayang ipakita ng Panginoon, hindi dapat tayo. Kung sa ating panahon na natin ngayon, huwag nating isipin na maiksi ang kamay ng Panginoon para hindi maabot ang sitwasyon mo. Ang Diyos ay naghihintay, nakabukas ang kanyang kamay dun sa mga nais magtiwala, umawa sa kapangyarihan ng Diyos. Si Moses po ay nagtiwala. Sino pong makapagsabi ng dagat ay pwedeng mahati? But by the power of sand, sa pangyarihan ng Diyos. So makikita po natin sa panahong nating ito, hindi po maiksi ang kamay ng Diyos. Ano man ang hiling mo, kung ikaw man ay may sakit sa oras na ito, God can extend His mighty hand of God. Kayang i-extend ng Panginoon kahit sa mansulok ng daigdig. Hindi po maiksi ang kamay ng Diyos para hindi maabot ang karamdaman mo. Hindi po maiksi ang kamay ng Diyos sa mga taong nahihirapan ngayon, and God is able, magagawa ng Diyos na pasaganahin ka. Sabi rin, Ephesians chapter 3 verse 20. God is able, abundance, na kaya kang pasaganain ng Diyos. Hindi po maiksi ang kamay ng Diyos upang hindi maabot, hindi makarating ang pagpapala sa iyo. Ang nais ng Panginoon, kilalanin mo that is powerful. Kilalanin mo ang kapangyarihan ng kanyang kamay. At ang Diyos po, aabutin niya ang nais mo, ang nais mong mangyari. Amen? God His hand is not short. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos. Huwag mong isipin na sa mga oras na ito, may mga iniling ka na hindi pa nakarating. Ang Diyos ay hindi maiksi ang kanyang kamay. Kayang abutin ng Panginoon ng lahat. Yan. Kayang ibigay ng Panginoon. Ibuhos ang pagpapala niya sa araw. Kung kikilalanin mo ang kapangyarihan ng kanyang kamay. Amen? God is a powerful God. Kaya po, yung mga tao po ngayon, kung meron kang sakit, kung meron kang anxiety, stress, cancer, ilingin mo sa Panginoon, is mighty hand. Naidampi niya ang kanyang mapagpalang kamay. Ang Diyos po ang magpapagaling sa iyo. Kung meron kang bisyo na nais mong mawala, ang Diyos po kayang tanggalin yan sa pangalan ni Jesus. Amen? So walang maiksi, hindi maiksi ang kamay ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Kayang abutin ng Panginoon ang lahat ng. Amen?
At ang pangatlo po ay yung pong strength natin is in the hand of God. Yung lakas ay nasa kamay ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng lakas. King David experienced yung kapangyarihan, yung lakas na nagmumula sa Panginoon. Alam niyo po, naranasan po ni King David yung lakas ng Panginoon. Why? Dahil naranasan po niya yung mangina siya. Before na maranasan mo ang lakas na nagmumula sa Panginoon, maranasan mo yung kainahan mo. Di ba? Alam niyo po dito sa Biblia, merong nangyari kay David na kung saan in 1 Samuel chapter 30, alam niyo po yung, hindi ko na po babasahin sa inyo ang lahat, subalit kukwento ko po ang nangyari in chapter 30 verse 1. Sabi po roon, and it came to pass, when David and his men were come to Siklag on the third day that the Amalekites had invaded the south and Siklag and smitten Siklag and burned it with fire. At doon po sabi roon ay, and had taken women captives that were therein. They slew not any, either great or small, but carried them away and went on their way. Ang sabi po in verse 3, so David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and daughter were taken captives. No? At ito matindi sa ano po niya, naranasan niya ang dami. Then David, in verse 4, David and the people that were with him lift up their voice and wept until they had no more power to weep. Sa sobra po nilang lungkot, sa sobrang sakit na kanilang naramdaman, halos sabi nga niya, sila po ay parang wala nang lakas para umiyak. Parang yung bata na sa kakaiyak po niya ay nakatulog siya, di ba? Ito yung nangyari kay King David at maging ang mga tao naranasan din nila. Nung sila po ay balikan nila ang Siklag na kanilang lugar, ay nasunog po ang kanilang mga bahay at dinalaan lahat ng mga tao roon, maging ang asawa ni King David na dalawa ay dinala po bilang bihag ng Amalesita. Napakalungkot at ito yung panghina na makikita natin. In verse 6, gusto ko makita rin natin dito in verse, and David was greatly distressed, for the people speak of stoning him, because the soul of all the people was grave, every man for his sons and for his daughter, but David encouraged himself in the Lord is God. Ang sabi po roon, and David was greatly distressed. Naranasan po ni King David yung madistress, malungkot, matinding kalungkutan. Bakit? Datnan mo ang lugar mo, sunog ang bahay mo, walang natira, no? Maging ang asawa niya po niya ay dinala, mga anak nila ay dinala, wala pong natira. Napakasakit na nararamdaman po nila. No? Naranasan po ni King David yung ganong sitwasyon. No? Kaya, at isa pa ay gusto pa siyang batuin. No? Ng mga tao at gustong siya po ay sinisisi pa sa pangyayari. Makita mo ang sitwasyon, di ba? Bilang isang tao, wala ka namang ginagawa, sinisisi ka pa. Nandun ka na doon sa sitwasyon ng distress, stress, tapos meron pang magsasabi na magiging kainaan mo pa, di ba? Ito yung naranasan ni King David.
But in verse 6, ang sabi po roon, siya po ay, in verse 6, and David encouraged himself in the Lord is God. Wala po siyang ginawa, kundi lumapit sa Panginoon. No? Makikita po natin, ikaw ba ay sa mga oras na ito ay walang-wala ka na. Wala ka ng lakas. No? Alos mahina ka na sa nangyayaring sitwasyon ngayon. Nawalan ka ng trabaho, hindi ka sumusweldo, nagkasakit ang iyong pamilya, diba? Ang iyong magulang, nakaranas po ng COVID, na alos nanghihina ka na. No? Nag-aalala ka na kung sila ay gagaling o hindi. Diba? Naranasan mo sa mga oras na ito o nakakaranas ka ng ganyang sitwasyon ng kahinaan sa mga oras na ito. Huwag mong gamitin ang kahinaan mo yan na maging dahilan ng pagtalikod mo sa Panginoon. Pagkus gamitin mo ang kahinaan na yan upang makilala mo na ang kapangyarihan ng kalakasan ay nagmumula sa Panginoon. No? Ang Diyos ay bukas ang kanyang kamay. Yung kawalan mo, sabi ng Biblia na ating binasa, yung pong ating teksto kanina, sabi roon ay ang Diyos po ay patuloy at patuloy na gumagawa sa ating buhay. Kung hindi mo maranasan sa mga oras na ito, kayang gawin ng Panginoon kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos. Kung ikaw ay magtitiwala sa kamay ng Diyos, kaya kang palakasin ng Panginoon. Katulad ni King David, wala po siyang ginawa kundi magtiwala sa Panginoon. Sa sitwasyon niya, nais siyang patayin, batuin ng mga tao, subalit ang ginawa po niya ay lumapit sa Diyos. Kinilala niya ng tanging makapagbibigay ng lakas sa kanya ay ang Panginoon. No? Ang sabi po ng ating verses, and to give strength unto all. Ang Diyos ang nakapagbibigay ng lakas sa lahat. Hindi po konti, kundi sa lahat. Ang Diyos po ay patuloy na nagbibigay ng lakas. No? So, kaya nga po, ang sabi po ni Paul, let the weak say, I'm strong, di ba ba? Kung saan ako mahina, doon ako pinalalakas ng Panginoon. Di ba? Yung kahinaan mong yan, mong gamitin. Na may stuck ka dyan, kundi gamitin mo ang weakness na yan, ang kahinaan na yan. Iyak mo sa Panginoon, and God will give us or will give you strength. No? Palalakasin ka ng Panginoon. Sapagkat siya po ang nagbibigay ng lakas sa lahat ng taong nanghihina. No? Marahil sabihin mo, hindi mo kaya. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ko na kaya. At that time, palalakasin ka ng Panginoon. Amen? Hindi mo, marahil kung sabihin na natin, si King David, no? Sa sitwasyon niya, na-distress siya, ginamit niya ang sariling lakas niya. Ako ay giant killer, ako ay malakas, marami akong pinatay, kaya ko ito. But hindi pinagmalaki ni King David yung pagiging tagumpay niya. Bagkus, kinilala niya na ang Diyos ang magbibigay ng lakas sa kanya. Sa bawat sitwasyon po natin, lagi po nating isipin sa panahong ito, marami po ang na-stress, marami ang nagkakaroon ng anxiety, marami po ang nagkakaroon ng pagkabahala. No? Hindi, ito yung panahon na kung saan gagamitin mo ito para tuluyan kang bumagsak. Bagkus gamitin mo ang kahinaan na ito, ilapit mo sa Panginoon, and God will give you strength. Bibigyan ka ng lakas ng Panginoon. Amen? Katulad po ni King David. No?
So what you have to do is to admit, admit mo, tanggapin mo that you need the hand of God. Huwag hindi dun sa iyong kakayaan, mauubos yan. Manghihina ka. Subalit kung kasama mo ang Panginoon, lalakas ka, lalakas ka. Diba? Ito yung makikita po natin. Ano? Kaya sabi po ni Paul, makikita natin na when I'm weak, I'm strong. Diba? At ang sabi niya, doon ay, I can do all things through Christ strengthen me. I can do all things. Magagawa akong lahat ng bagay nito. Why? Doon sa lakas na binibigay ng Panginoon. Kung alam natin ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa atin, tunay na palalakasin tayo ng Panginoon. Ang kamay ng Diyos ay kailangan mo. Amen. When we are in the situation, huwag natin kalimutan. Huwag po natin kakalimutan ang kamay ng Diyos. Katulad po ng sinabi niya sa Psalm chapter 78, verse 42. They remembered not his hand, nor the day when they delivered them from the enemy. They remembered not his hand. Ito mga Israelitang ito, kinalimutan po nila yung kamay ng Diyos na nagligtas sa kanila sa tiyak na kapamakan during the time of situation. Huwag mong kakalimutan na may makapangyarihang Diyos, na merong malakas na Diyos, merong malakas na kamay ng Diyos na pwedeng abutin ka sa tiyak na kapamakan. Huwag mong kakalimutan na merong kamay ng Diyos na nakahanda lagi na magbigay ng pagpapala sa iyo. So umagang ito ay makikita po natin, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kamay. Nasa kamay ng Diyos ang kapangyarihan. Tunay po na napakabuti ng Diyos kung bubuksan natin ang ating puso, ang ating kaisipan, kilalanin natin na meron pong makapangyarihang kamay ng Diyos. Tunay, tayo po ay magiging matagumpay. At ang sabi po ng ating last verses, ang sabi po ng 1 Chronica chapter 29, verse 13, Now therefore, our God, we thanks thee and praise thy glorious name. In verse 13, therefore, sa makatuwid, ang sabi po ni King David, our God, we give thanks and praise thy glorious name. Makikita po natin, na itong si King David na ito ay laging nagpapasalamat sa Diyos. Psalm chapter 91, it is good to give thanks unto the Lord. For his thy faithfulness, ang sabi ron, na ang King David na ito ay mababasa natin napakarami sa Biblia na marunong po siyang magpasalamat sa Panginoon. Maging sa panahon natin ngayon, nasabi ng Biblia, in everything give thanks. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, give thanks to God. For you will sing praises unto God. Ito yung ninanais ng Panginoon. Ito yung nais ng Panginoon na ating pong gawin. Yung pagtugon po natin sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng nangyayari. God is in the hand of God there is victory. In the hand of God there is power. In the hand of God there is success. And in the hand of God there is healing. In the hand of God there is strength. Amen. So magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa kayo po ay pinagpala ng Panginoon. So umagang ito na God can strength His hand sa lahat po ng nais lumapit sa Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa umagang ito. At tunay ng Diyos po ay buhay.
Sa lahat ng nawawalan ng pag-asa, ang kamay ng Diyos laging bukas sa atin. Amen? May God bless you po. Tayo po ay magsasara sa panalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong mensahe. Panginoon, nasa iyong kamay may tagumpay. Nasa iyong kamay, Panginoon, may kagalakan, may kapayapaan, Panginoon, may lakas, Panginoon. Sa iyong kamay, Panginoon, aming inabilin ng aming buhay, O Diyos. Na tunay, Panginoon, we commit ourselves, Panginoon, ang aming buhay, na kayo po ang magmaniobra sa aming buhay. Kinikilala po namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong makapangyarihang kamay. Sa lahat ng may sakit sa oras na ito, God, Panginoon, extend mo po ang iyong kamay upang tumanggap ng kagalingan ng bawat sa mga taong nakakaranas po ng anxiety o anuman sa mga oras na ito, God, ng hirap. Extend mo po ang iyong kamay, Panginoon, sa mga taong sa panahon ito, God, nakakaranas ng hirap. Maraming salamat po. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. May God bless you all po. God bless to all. Amen and amen. Praise God. Jai! Jai! Tawagan ko yun. Naka-record pa yan. Naka-record pa yan. To the clouds, your righteousness is like majestic mountains, and your wisdom like the depths of the sea. And you come to me, filling my heart with your loving kindness. I find my peace in the shadows of your wings. I eat my fill from the abundance of your household, and I drink from the streams of rejoicing. You are my King, you are my King, you are my King. Your steadfast love extends to the heavens, your faithfulness reaches to the clouds. Your righteousness is like majestic mountains.